isang text, isang malamig na utos na patayin ang kambal sa sinapupunan niya. Habang nanginginig si Vanya, hawak ang ultrasound. Nakangisi si Clara. Nagahagis ng pera sa kanyang paanan. Basura ka lang kay Lance. Bulyaw nito. Ngunit hindi siya umiyak. Pinulot niya ang kanyang dangal at tumalikod. Bubuhayin ko sila, kahit mag-isa. Paano kung ang lalaking dumurog sa kanya ay lumuhod sa putik, makalipas ang 7 taon nagmamakaawa para sa kapatawaran? Ipalaglag mo ang batang yan. Huwag mong dungisan ang pangalan ko. At huwag mong sisirain ang kasal ko kay Clara. Ang mga salitang ito ay hindi lamang basta mga letra sa screen ng cellphone. Para itong mga talim ng balisong na paulit-ulit na itinarak sa dibdib ni Vanya. Habang binabasa niya ang mensaheng mula sa numerong pagmamay-ari ng lalaking pinakamamahal niya, si Lance Howe, ay unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa malamig na semento ng kanyang maliit na paupahan. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang pares ng maliit na sapatos ng sanggol na siya mismo ang naggansilyo. Kulay asul ang mga ito, kasing kulay ng langit na puno ng pag-asa kaninang umaga bago dumating ang mensaheng ito. Sa kabila ng kanyang kahirapan, pinagpuyatan niya ang paggawa sa mga sapatos na yon bilang sorpresa para kay Lance sa kanilang anibersaryo, kasabay ng pagtatapat na siya ay nagdadalang tao. Ngunit ang sorpresang inihanda niya ay nauwi sa isang malagim na trahedya ng damdamin. Hindi pa man siya nakakahinga mula sa sakit, bumukas ang pinto at iniluluwa nito si Clara, ang babaeng itinadhana ng pamilya Howe para kay Lance. Nakatayo ito nang may pagmamalaki, suot ang mga mamahaling hiyas na tila kumukot siya sa abang kalagayan ni Vanya. Isang makapal na sobre ang inihagis nito sa paanan ni Vanya. Tanggapin mo ang pera at lumayo ka. Iyan ang utos ni Lance. Huwag kang magkakamaling pakita pa sa kanya kung ayaw mong masaktan ang pamilya mo sa probinsya. Isang basura na katulad mo ay walang puwang sa mundo ng mga Howe. Walang boses na lumabas sa lalamunan ni Vanya. Ang kanyang tuyot na mga labi ay nanginig, ngunit walang anumang tunog ang nais sa tinig. Ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang puso na unti-unting nagkakabira-birap na tila isang kristal na nahulog sa matigas na sahig. Tiningnan niya ang ultrasound na nasa ibabaw ng mesa, ang larawan ng 2 maliliit na buhay na tumitibok sa loob niya. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang matibay na pader ang naitayo sa kanyang kalooban. Kung ang lalaking inaasahan niyang magpoprotekta sa kanila, ang siya pang nagnanais na kitlin ang kanilang buhay. Siya ang magsisilbing kalasag ng kanyang mga anak. 7 taon ang mabilis na lumipas. Sa gitna ng ingay at bilis ng buhay sa Singapore, si Vanya ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga kamay na dati ay malambot at mahilig sa sining ay naging magaspang at puno ng kalyo. Mula sa paglilinis ng mga banyo sa naglalakihang gusali hanggang sa paghuhugas ng pinggan sa mga maiingay na hawker center, lahat ay pinasok niya upang mabuhay ang kanyang kambal na sina Leon at Liam. Habang pinupunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang lumang uniforme, tumunog ang kanyang cellphone. Ito ang tawag na kinakatakutan niya ngunit palaging pinaghahandaan. Ang kanyang tita Flor mula sa Pilipinas. Vanya. Diyos ko, Vanya. Ang pinsan mong si Sarah nasa ospital. Nag-agaw buhay siya. Kailangan namin ng malaking halaga para sa operasyon. Kung hindi ka makakauwi at makakapagdala ng pera, baka hindi na namin siya maabutan. Ang boses ni Tita Flor ay puno ng pighati. Ngunit sa likod ng mga hikbi nito ay may kung anong pait na pamilyar kay Vanya. Alam ni Vanya na sa loob ng 7 taon, halos lahat ng kanyang kinita bilang OFW ay naipadala na niya sa kanyang mga kamag-anak sa probinsya. Sila ang tanging pamilyang natitira sa kanya, ang mga taong nangako na aalagaan ang kanyang mga anak kung sakaling may mangyari sa kanya. Ngunit sa bawat tawag ng pangangailangan,
Tila unti-unti siyang nauubos. Tumingin siya sa dalawang bata na mahimbing na natutulog sa isang maliit na kama sa sulok ng kanilang masikip na silid. Si Leon, na kahit sa pagtulog ay nakakunot ang noo. Tila dala-dala ang bigat ng mundo para sa kanyang ina. At si Liam, na nakangiti pa rin habang nananaginip, ang kanyang munting sikat ng araw sa gitna ng unos. Uuwi ako, tita. Gagawan ko ng paraan. Mag-iimpake na ako. Bulong ni Vanya habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang lumang piraso ng papel sa loob ng kanyang pitaka. Ang punit na larawan ni Lance Howe na hindi niya kailanman nagawang itapon. Babalik siya sa Pilipinas, hindi bilang ang babaeng durog at luhaan, kundi bilang isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Ngunit ang hindi niya alam, ang pagbabalik na ito ay hindi lamang isang pagtulong sa pamilya. Ito ang simula ng isang bangungot na magdadala sa kanya pabalik sa mismong lalaking pilit niyang kinalimutan. Sa loob-loob ni Vanya, may isang tanong na patuloy na umaalingaw-ngaw. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo at sakit, mayroon pa bang puwang ang kapatawaran sa isang pusong wala ng ibang alam, kundi ang lumaban para mabuhay? Bit-bit ang dalawang luma at kupas na maleta. Humakbang si Vanya papasok sa bakuran ng kanyang tita Flor sa isang subdivision sa labas ng Maynila. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba at pag-aalala para sa kanyang pinsang si Sarah. Ngunit nang tumigil siya sa harap ng bahay, tila tumigil din ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Isang malaki at modernong dalawang palapag na bahay ang nakatayo sa harap niya. Ang mga bintana ay gawa sa mamahaling salamin at may isang bagong sasakyang nakaparada sa garahe. Ito ba ang bahay na itinayo gamit ang perang ipinapadala niya buwan-buwan mula sa Singapore? Ang perang dapat sana ay para sa pag-aaral ng kanyang mga anak at pagtitipid para sa kanilang kinabukasan? Eksaktong lumabas ng pinto si Sarah, ang pinsang balitang nag-agaw buhay. Nakasuot ito ng magandang damit, may makapal na makeup, at tila galing lang sa isang masayang pamamasyal. Nang makita si Vanya na wala ang nangiti sa labi nito at napalitan ng gulat na may halong pagkapahiya. Vanya, bakit ka narito? Tanong ni Sarah na tila nakakita ng multo. Sabi ni Tita Flor, mamamatay ka na. Sabi niya, kailangan mo ng operasyon. Nangangatalang boses ni Vanya habang nakatingin sa maaliwalas na mukha ng pinsan. Eksaktong lumabas si Tita Flor mula sa loob ng bahay. Imbes na yakap ng pasasalamat, isang matalim na tingin ang ibinigay nito kay Vanya nang makita ang mga anak nito na sina Leon at Liam na nakakapit sa laylayan ng damit ng kanilang ina. Huwag ka ng maraming daldal, Vanya. Nagkamali lang siguro ng sabi ang doktor. Ang mahalaga, narito ka na. At bakit mo kasama ang mga batang yan? Alam mo namang masikip na rito sa loob. Bulyaw ni Tita Flor habang itinatago ang pagkahiya sa likod ng galit. Dinala sila ni Tita Flor sa likod ng malaking bahay, malapit sa tambakan ng mga sirang gamit. Doon ay may isang maliit at madilim na bodega. Ang bubong nito ay may mga butas at ang sahig ay semento lamang na puno ng alikabok. May isang lumang papag sa sulok na may manipis na banig. Dito muna kayo. Huwag kayong magkakamaling pumasok sa loob ng main house dahil may mga bisita kami. Isipin mo na lang na utang na loob mo sa amin ang pagkakaroon ng masisilungan. Kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada kayo ngayon. Sabi ni Tita Flor bago tinalikuran ang mag-iina at malakas na isinara ang pinto ng bodega. Ang bawat salita ni Tita Flor ay tila naging lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang tiwala ni Vanya sa kanyang pamilya. Napaupo siya sa gilid ng papag, ramdam ang bigat ng pagod at ang lamig ng gabi na nagsisimulang pumasok sa mga siwang ng dingding. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Vanya ang maliliit na kamay na humahawak sa kanyang palad. Si Leon iyon, ang kanyang panganay. Kahit 7 pang taong gulang pa lamang, ang mga mata nito ay puno ng pangunawa
na hindi pangkaraniwan para sa isang bata. Kinuha ni Leon ang isang basang bimpo mula sa kanilang bag at dahan-dahang pinunasan ang mga kamay ng kanyang ina. Ang mga kamay ni Vanya ay puno ng mga sugat mula sa matatapang na kemikal na ginamit niya sa Singapore at mga kalyo mula sa walang katapusang pagkayod. Habang pinupunasan ni Leon ang bawat daliri ng ina, tila hinahaplos din nito ang sugatang kaluluwa ni Vanya. Mama, huwag ka nang umiyak. Paglaki ko, ako ang magpapatayo ng bahay na mas malaki kaysa rito. Hindi na tayo aalis dito sa tabi mo. Bulong ni Leon na may determinasyon sa boses. Niyakap ni Vanya ang kanyang mga anak, habang ang bunsong si Leah may inosenteng nagtanong, Mama, dito po ba nakatira si Papa? Kaya po ba tayo bumalik para sunduin niya tayo? Hindi nakasagot si Vanya. Ang tanging tugon niya ay ang paghigpit ng yakap sa dalawang bata, habang ang mga luha niya ay dahan-dahang bumabagsak sa kanilang mga buhok. Sa labas, ang huni ng mga kuliglig ay tila nakikiramay sa kanilang kalungkutan. Hindi alam ni Vanya na habang abala ang lahat, may isang lumang sobrang nakasuksok sa ilalim ng cabinet sa loob ng bodega. Isang liham na matagal nang itinago ni Tita Flor. Isang liham na may tatak ng isang pamilyar na pangalan na 7 taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Kinaumagahan, maagang gumising si Vanya. Kailangan niyang makahanap ng trabaho. Hindi siya pwedeng umasa sa kanyang Tita Flor na tanging pang-aalipusta lang ang kayang ibigay. Habang naglalakad siya sa gitna ng Makati, naghahanap ng anumang karatula na nangangailangan ng tagapaglinis, tumigil ang kanyang mga paa sa harap ng isang napakatayog na gusali. Ang mga dingding nito ay gawa sa makintab na itim na bato at salamin. Sa tuktok ng gusali, nagliliyab sa ginto ang mga letra ng pangalang nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso, How Corporation. Tila bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, at ang alaala ng gabing itinaboy siya na parang maruming hayop. Ngunit sa harap ng gutom at sa gitna ng pangangailangan, ang takot ay tinalo ng paninindigan. Huminga ng malalim si Vanya at humakbang patungo sa pintuan ng gusali. Hindi alam na sa likod ng mga salaming iyon, ang tadhana ay naghihintay na siyang muling wasakin o muling buuin. Ang bawat hakbang ni Vanya papasok sa engrandeng lobby ng How Corporation ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang pako. Ang lamig ng aircon na humahalimuyak sa amoy ng mamahaling pabango at wax ay hindi nakapagpalamig sa pawis na namumuo sa kanyang noo. Sa kanyang suot na lumang t-shirt at maong na kupas, pakiramdam niya ay isa siyang mantsa sa gitna ng perpektong kintab ng gusaling ito. Kailangan namin ng dagdag na tagapaglinis para sa VIP floor dahil may malaking event mamaya. Siguraduhin mong hindi ka haharang-harang sa mga boss. Ang matalim na bili ng supervisor bago iniabot kay Vanya ang isang unipormeng asul at ang kanyang mga kagamitan. Habang nakaluhod sa malamig na marmol na sahig ng ika-50 floor, pilit na itinuon ni Vanya ang kanyang pansin sa pagpupunas ng mga mantsa. Ang bawat kuskos niya sa sahig ay tila pagsisikap na burahin ang mga alaala ng kanyang nakaraan sa lugar na ito. Sa di kalayuan, malapit sa isang malaking sofa, tahimik na nakaupo ang 7 taong gulang na si Liam. Dahil walang mapag-iwanan sa bata, napilitan si Vanya na isama ito na ipinakiusap na huwag aalis sa kanyang tabi. Ngunit ang kuryosidad ng isang bata ay hindi kayang pigilin ng anumang babala. Nang mabitawan ni Vanya ang kanyang basahan upang kumuha ng bagong tubig, isang makulay na paru-paro sa labas ng malaking bintana ang nakakuha ng atensyon ni Liam. Dahan-dahang tumayo ang bata at sumunod sa kung saan siya dinala ng kanyang mga paa, palayo sa kanyang ina, patungo sa pasilyo kung saan matatagpuan ang mga opisina ng mga matataas na opisyal. Sa kabilang dulo ng pasilyo, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas ang isang lalaking tila binalot ng awtoridad at lamig. Si Lance Howe. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na emosyon. Ang kanyang bawat galaw
ay kalkulado at matigas. Sa tabi niya ay si Clara na abala sa pagrereklamo tungkol sa mga detalyeng hindi nito nagustuhan sa darating na party ng pamilya. Lance, hindi mo ba ako pinakikinggan? Sabi ko, kailangan natin ng mas mahal na catering para hindi tayo mapahiya kay Lola. Ang maarteng boses ni Clara na tila isang huni ng lamok sa pandinig ni Lance. Hindi sumasagot si Lance. Ang kanyang isip ay malayo. Tila nakakandado sa isang silid na wala nang nagnanais na pumasok. Ngunit ang kanyang paglalakad ay biglang natigil ng isang maliit na katawan ang bumangga sa kanyang mga binti. Ang tunog ng pagbagsak ng bata sa carpeted na sahig ay sapat na upang mapatingin si Lance sa ibaba. Nakita niya ang isang batang lalaki na may magulo ngunit malambot na buhok, nakatingin sa kanya nang may halong gulat at takot. Ang maliit na bata ay may mga mata na tila kinuha sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Matalino, malalim, at may bahid ng kalungkutan. Isang kakaibang kaba ang dumaloy sa dibdib ni Lance. Tila may isang luma at kalawangin na pinto sa loob ng kanyang puso ang biglang nayanig. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanyang kamay na dati ay para lamang sa pagpirma ng mga kontrata ay kusang gumalaw upang tulungan ng bata. Liam! Diyos ko, Liam! Ang sigaw na yon ay nagmula sa isang babaeng hapo at hingal na tumatakbo patungo sa kanila. Hindi pa man nakakatingala si Vanya. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mamahaling sapatos na balat na nasa harap ng kanyang anak. Mabilis niyang binuhat ang bata at niyakap ito ng mahigpit. Ang kanyang ulo ay nakayuko ng malalim bilang tanda ng paghingi ng paumanhin. Pasensya na po, sir. Pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit, ilalayo ko na po ang anak ko. Ang nanginginig na tinig ni Vanya na tila isang himig na matagal nang nawala sa pandinig ni Lance. Vanya, ang pagbigkas ni Lance sa kanyang pangalan ay tila isang sumpa na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Vanya. Ang kanyang mga mata na puno ng pagod at hirap ng 7 taon ay sumalubong sa mga mata ng lalaking naging dahilan ng kanyang paghagsak at muling pagbangon. 7 taon na ang nakalilipas mula nang huli silang magkita sa ilalim ng ulan at pait. Ngayon, sa gitna ng marangyang gusali, na simbolo ng kapangyarihan ni Lance, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Si Lance ang hari ng imperyong ito at si Vanya ang tagapaglinis na may hawak na lihim na kayang magpabagsak sa lahat ng kinalalagyan ng lalaki. Ang gulat sa mga mata ni Lance ay unti-unting napalitan ng isang madilim na emosyon, galit na may halong pagkalito. Tumingin siya kay Vanya. Pagkatapos ay sa batang karga nito na kamukhang kamukha niya. Ang kanyang panga ay nag-igting at ang kanyang tinig ay naging kasing lamig ng yelo. Bakit ka narito? At sino ang batang ito na may ganitong mukha? Sino ang ama ng batang ito, Vanya? Ipinagpalit mo ba ako agad para sa ibang lalaki pagkatapos mong tanggapin ang pera ng pamilya ko? Ang tinig ni Lance ay parang hagupit ng latigo na nagpamanhid sa buong pagkatao ni Vanya. Sa loob ng maliit na silid ng mga tagapaglinis kung saan siya hinila ng lalaki palayo sa mga mata ng mga to, ang tanging naririnig lamang ay ang mahina at gipit na paghinga ni Vanya. Ang bawat salita ni Lance ay puno ng lason, isang maling akala na pilit na sumasakal sa kanyang leeg. Tumingin si Vanya ng diretso sa mga mata ni Lance. Ang lalaking dati ay nagbigay sa kanya ng init ng pag-ibig ay ngayon ay tila isang pader ng yelo. Matigas, malamig, at walang puwang para sa katotohanan. Ang unipormeng suot ni Vanya ay basang-basa ng pawis at tubig. Isang malupit na paalala ng 7 taon niyang pakikipaglaban sa buhay, habang si Lance ay nanatiling malinis at makapangyarihan sa kanyang mamahaling suit. Wala kang karapatang tanungin ako tungkol sa aking mga anak, sir. Ang nanginginig, ngunit determinadong sagot ni Vanya. Pinilit niyang tumayo nang matuwid sa harap ng lalaking tila gustong durugin ang kanyang dangal.
7 taon na ang nakalilipas ng talikuran mo kami. Ikaw ang nagpadala ng mensaheng yon. Ikaw ang nagnanais na mawala sila. Ngayong nabuhay ko sila. Nang wala ka, huwag kang magkakamaling bastusin ang pagkatao ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lance. Ako? Ako pa ang lalabas na masama? Ikaw ang tumakas, Vanya. Ikaw ang tumanggap ng pera at sumama sa kung sinong lalaki para magbuntis. Ang tunog ng palad ni Vanya na humalik sa pisngi ni Lance ay umaling-awngaw sa 4 na sulok ng silid. Hindi ito ng galit lamang. Ito ay sampal ng 7 taong pighati, ng mga gabing wala siyang makain sa Singapore, at ng mga sandaling muntik na siyang sumuko. Dahil sa hirap, nag-iwan ng mapulang marka ang kanyang mga daliri sa maputing balat ni Lance. Iyan ay para sa lahat ng paninirang puri mo. Bulong ni Vanya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng mga luha. Huwag mong dungisan ang alaala ng aking mga anak sa pamamagitan ng maruming isip mo. Hinding-hindi mo sila makukuha dahil para sa kanila, ang ama nila ay matagal na ring namatay. Mabilis na lumabas si Vanya ng silid, bitbit ang kanyang balde at ang kanyang nasugatang puso. Hindi niya napansin na sa kabilang panig ng pinto, nakatayo si Clara. Ang mukha ng babae ay namumutla. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad. Narinig ni Clara ang lahat. Alam niyang buhay ang mga bata. At ang mas kinatatakutan niya, alam niyang ang mga matang nakita niya kay Liam ay ang mga matang hindi nagsisinungaling tungkol sa tunay na pinagmulan nito. Nang sumapit ang gabi, bumalik si Vanya sa madilim at masikip na bodega sa likod ng bahay ni Tita Flor. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumasakit. Ngunit ang kirot sa kanyang dibdib ang mas higit na nagpapahirap sa kanya. Napaupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa malamig na dingding at hinayaang kumawala ang mga hikbing kanina pa niya pinipigilan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang maliit na kamay sa kanyang balikat. Si Leon iyon. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay kinuha nito ang isang lumang kumot at maingat na binalot sa nanginginig na katawan ng kanyang ina. Pagkatapos ay naupo ang bata sa tabi ni Vanya. Binuksan ang kanyang lumang laptop na may mga bitak sa gilid. Isang gamit na nakuha nila sa isang junk shop sa Singapore, ngunit naayos ng bata. Habang hinahaplos ni Vanya ang buhok ni Liam na mahimbing nang natutulog, nakita niyang mabilis na gumagalaw ang mga daliri ni Leon sa keyboard. Ang screen ay puno ng mga komplikadong code at mga pangalan na hindi niya maintindihan. Anong ginagawa mo, Leon? Mahinang tanong ni Vanya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Tumingin si Leon sa kanya. Ang mga mata nito ay kasing lamig at kasing talas ng kay Lance Howe. Inaalam ko kung sino talaga sila, Mama. Inaalam ko kung bakit nila tayo ginaganito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila ulit. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi sa bodega ay binalot ng isang mabigat na sikreto. Samantala, sa loob ng kanyang madilim na opisina, hindi mapakali si Lance. Hinawakan niya ang kanyang pisngi na sinampal ni Vanya. Ang sakit ay wala pa sa kalahati ng gulo sa kanyang isipan. Kinuha niya ang isang suklay na naiwan ni Liam sa lobby at isang hibla ng buhok na nakakapit doon. Kung nagsisinungaling ka, Vanya, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan sa mundong ito. Bulong ni Lance sa dilim, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na baka ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa 7 taon niyang galit. 99%, Mr. Howe. Ang mga batang ito ay sayo. Sila ang iyong mga anak. Ang tinig ng doktor ay tila isang malakas na dagundong ng kulog na nagpabagsak sa buong mundo ni Lance. Hawak niya ang puting papel ng DNA test result at bawat letra doon ay tila naging mga uling na nagpapaso sa kanyang mga daliri. Ang katotohanan ay narito na, maliwanag, masakit, at hindi na matatakasan. Sa loob ng 7 taon, naniwala siya sa isang kasinungalingang binuo ng puot at panlilinlang habang ang sarili niyang dugo ay nagdurusa sa kawalan.
Habang tinititigan ni Lance ang resulta, sa isang madilim at mabahong sulok ng lungsod, si Vanya ay nakaluhod sa semento ng kanilang maliit na bodega. Ang kanyang likod ay tila mababali na sa sobrang sakit, ngunit patuloy pa rin siya sa pagkusot ng mga maruruming damit ng pamilya ni Tita Flor. Ang bawat pagbuhos niya ng tubig sa planggana ay tila isang piping saksi sa kanyang mga sakripisyo. Ang kanyang mga kamay ay namumuti na at nangungulubot dahil sa matapang na sabon, ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Kailangan niyang kumita para sa gamot ni Liam na nagsisimulang magkaroon ng ubo. Ang miro ng karangyaan ni Lance ay lubos na mitya ng kabalintunaan kumpara sa abang kalagayan ni Vanya. Habang ang lalaki ay napaliligiran ng mga gintong palamuti, ang babaeng minahal niya ay nakikipagbuno sa amoy ng amag at dumi upang mabuhay lamang ang kanilang mga anak. Hindi nagtagal, isang marangyang sasakyan ang huminto sa harap ng maputik na daan patungo sa bodega. Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang isang basang-basang Lance Howe. Hindi niya alintana ang pagbuhos ng malakas na ulan na tila nagngangalit sa kalangitan. Ang pagbagsak ng bawat patak ng ulan sa kanyang mamahaling suit ay tila mga luhang hindi niya mailabas. Nang makita ni Vanya si Lance na nakatayo sa pintuan ng kanilang bodega, ang kanyang puso ay tila tumalon sa takot. Mabilis niyang itinago ang mga bata sa likod ng papag. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at pagod. Vanya, ang boses ni Lance ay basag, puno ng pagsisisi na tila isang sugat na biglang bumuka. Ang mga bata, sila ay akin. Bakit, Vanya? Bakit mo hinayaang maging ganito ang buhay niyo? Dahan-dahang lumapit si Lance at sa harap ng nagulat na si Vanya, ang makapangyarihang CEO ng Howe Corporation ay dahan-dahang lumuhod sa putik. Ang kanyang mga tuhod ay lumubog sa maduming tubig. Ang kanyang ulo ay nakayuko ng may matinding kahihiyan. Patawarin mo ako, hikbi ni Lance. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng basang damit ni Vanya. Hinayaan kong lokohin ako ng lahat. Hinayaan kong magdusa kayo ng 7 taon. Tumingin si Vanya sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Wala siyang nararamdamang awa, tanging isang malalim at malamig na kawalan. Ang bawat gabing nilalamok sila sa Singapore, ang bawat araw na wala siyang maipakain sa kambal, at ang bawat sandaling naramdaman niyang mag-isa siya. Lahat ng yon ay nagbalik sa kanyang gunita. Huli na ang lahat para sa luhang iyan, Lance. Ang tinig ni Vanya ay kasing talim ng isang punyal na bumaon sa puso ni Lance. 7 taon na ang nakararaan nang mamatay ang ama ng mga batang ito sa isang text message na galing sa'yo. Ang mga batang ito ay wala ng ama dahil ikaw mismo ang pumatay sa kanila sa isip at puso mo noon pa man. Tumayo si Vanya ng tuwid. Hawak ang timba na puno ng maruming tubig at iniwan ang lalaking nakaluhod sa ulan. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng pagpatak ng tubig mula sa butas na bubong na tila isang orasan na nagbibilang ng mga sandaling hindi na kailanman mababalik. Sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Lance habang nakatingin sa saradong pinto. Paano mo hihilingin ang kapatawaran sa isang taong ang buong buhay ay binuo mo sa paligid ng isang malaking pagkakamali? Ang bawat umaga sa bodega ni Tita Flor ay nagsisimula sa amoy ng alikabok at ang nakabibinging katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ang umagang ito ay kakaiba. Ang katahimikan ay binuwag ng marahas na pagtigil ng isang sasakyan sa tapat ng bakod. Ang tunog ng gulong na humahalukay sa putik ay tila isang babala. Bumaba si Lance Howe mula sa kanyang kotse. Dala ang mga naglalakihang kahon na binalot sa kumikinang na papel. May mga mamahaling remote-controlled car, isang malaking robot na umiilaw, at mga imported na tsokolate. Akala niya, ang mga material na bagay na ito ang magsisilbing tulay upang maabot ang puso ng 2 batang 7 taon niyang hindi nakilala. Para sa inyo ito, Leon Liam, ang malumanay na tinig ni Lance habang inilalapag ang mga regalo
sa ibabaw ng lumang papag. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kislap ng saya sa mga bata, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang malamig na titig ni Leon. Dahan-dahang lumapit si Leon sa mga kahon. Hinawakan niya ang makinis na plastik ng isa sa mga laruan, ngunit sa halip na yakapin ito, binitawan niya ito na tila isang maruming basura. Ang tunog ng pagbagsak ng laruan sa semento ay umalingaw-ngaw, kasabay ng pagdurog sa pag-asa ni Lance. Hindi nabibili ng mga laruang ito ang mga gabi na wala kaming makain sa Singapore dahil kailangang mag-overtime ni Mama. Ang boses ni Leon ay hindi boses ng isang bata. Ito ay boses ng isang biktima ng kahirapan. Hindi rin ito mabubura ang mga sugat sa kamay ni Mama dahil sa pagtatrabaho para sa amin. Hindi ka namin kailangan, sir. Umalis ka na. Napatulala si Lance. Ang bawat salita ni Leon ay tila isang hatol mula sa isang maliit na hukom. Tumingin siya kay Liam na halatang nagugustuhan ang mga tsokolate, ngunit nang makita nito ang galit sa mukha ng kanyang kuya, dahan-dahan itong umatras at humawak sa laylayan ng damit ni Vanya. Ang pagpili ng mga bata sa kanilang ina kaysa sa karangyaan ay ang pinakamasakit na sampal na natanggap ni Lance sa buong buhay niya. Habang nagaganap ang masakit na eksenang ito sa bodega, sa isang mamahaling restaurant sa Makati, nagaganap naman ang isang masamang balak. Nakaupo si Clara sa harap ni Tita Flor. Ang maruming kuko ni Tita Flor ay kabaligtaran ng malinis at manicure na mga daliri ni Clara na nagtutulak ng isang makapal na sobre ng pera sa ibabaw ng mesa. Gawin mo ang lahat para mawala sila rito. Ang mariing utos ni Clara. Ang kanyang tinig ay puno ng puot. Ayaw kong makita ang pagmumukha ni Vanya at ng mga batang yon sa paligid ni Lance. Gamitin mo ang utang nila sa'yo, gamitin mo ang batas, o gamitin mo ang dahas. Basta palayasin mo sila. Isang masamang namang ngiti ang gumuhit sa labi ni Tita Flor habang hinahaplos ang sobre. Huwag kang mag-alala, Ma'am Clara. Ako ang bahala. Alam ko kung paano pasunurin ang mga pusakal na katulad ni Vanya. Kinagabihan, sa gitna ng kanyang opisina, sinisimulan na ni Lance ang sarili niyang investigasyon. Hindi siya mapakali sa sinabi ni Vanya tungkol sa text message 7 taon na ang nakalilipas. Inutusan niya ang kanyang head of security na halukayin ang lahat ng records ng kanyang lumang cellphone number at ang mga CCTV sa ospital noong araw ng kanyang accident. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nabubuo ang hinala sa kanyang isipan na ang taong katabi niya sa kama sa loob ng 7 taon ay ang mismong taong pumatay sa kanyang kaligayahan. Ngunit bago pa man niya matuklasan ang kabuuan ng katotohanan, isang malakas na kalabog sa pinto ng bodega ang gumising kay Vanya at sa mga bata. Ang tunog ng mga barandilya ng bakal na hinahampas ng martilyo ay tila mga kulog na nagbabadya ng panganib. Vanya, lumabas kayo riyan! Mga walang utang na loob! Ang sigaw ni Tita Flor mula sa labas, kasama ang 3 lalaking may mga malalaking katawan at may hawak na mga dokumento ng pagkakautang. Ngayong gabi rin lalayas kayo. Kung hindi, ipapakaladkad ko kayo sa kalsada. Ang iyak ni Liam ay pumuno sa maliit na bodega, habang pilit silang itinatago ni Vanya sa likod ng papag. Ang dilim ng gabi ay binalot ng takot, at sa bawat sipa sa pinto, tila gumuho ang tanging masisilungan ng 3 mag-iina. Ang bawat hampas ng bakal sa pinto ng bodega ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kapayapaan ni Vanya. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang kidlat sa labas na panandaliang tumatanglaw sa mga luhaan at takot na mukha ni Leon at Liam. Mahigpit ang yakap ni Vanya sa kanyang mga anak. Ang kanyang sariling katawan, ang ginagawa niyang taming laban sa anumang panganib na papasok. Nang tuluyang mawasak ang trangka, pumasok ang 2 lalaking amoy alak at sigarilyo. Kasunod si Tita Flor na may hawak na sulo ng galit sa kanyang mga mata. Ilabas ang mga gamit niyan. Huwag niyo silang ititira rito kahit 1 segundo. Ang bulyaw ni Tita Flor habang itinutulak ang mga plastik na bag ni Vanya
Sa putikan sa labas, isang lalaki ang humablot sa braso ni Vanya upang kaladkarin siya palabas. Ngunit bago pa man nito magawa ang balak, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang namayani sa paligid. Ang nakasisilaw na ilaw ng kotse ay tumama ng diretso sa mukha ng mga tauhan ni Tita Flor. Lumabas si Lance Howe mula sa dilim. Ang kanyang anyo ay hindi na ang maayos at perpektong CEO na kilala ng lahat. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa bangis. Hindi na siya nag-aksaya ng salita. Sa isang mabilis na galaw, sinuntok niya ang lalaking humahawak kay Vanya hanggang sa bumagsak ito sa putik. Nang akmang hahampasin ng isa pang lalaki si Vanya, gamit ang isang piraso ng kahoy, mabilis na tumalikod si Lance at niyakap ang mag-iina. Ang tunog ng kahoy na tumama sa likod ni Lance ay narinig ng lahat, isang tuyot at masakit na tunog. Napadaing ang lalaki, ngunit hindi niya binitawan ang pagkakayakap kina Vanya. Nanatili siyang kalasag, tinatanggap ang sakit upang hindi man lamang mahawakan ng kanyang pamilya. Subukan niyo pang lumapit. Ang boses ni Lance ay galing sa kailaliman ng kanyang lalamunan, puno ng panganib. Tita Flor, bukas na bukas din. Asahan mo ang mga abogado ko. Hindi lamang dahil sa panloloko sa pera ni Vanya, kundi dahil sa tangkang pagpatay sa mga anak ko. Sisiguraduhin kong sa kulungan ka na magdiriwang ng susunod mong kaarawan. Sa takot sa awtoridad at galit ng isang Howe, mabilis na nagtatakbo ang mga tauhan ni Flor. At ang matandang babae ay naiwang nanginginig sa isang sulok. Hindi makapaniwalang ang basura na itinuturing niya ay may proteksyon ng isang hari. Binuhat ni Lance ang nanginginig na si Liam at inakay si Vanya patungo sa kanyang sasakyan. Ayaw sana ni Vanya na sumama. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng katawan ni Liam na tila nag-aapoy sa lagnat, wala siyang nagawa kundi ang sumandal sa tadhana. Dinala sila ni Lance sa isang penthouse sa Makati, isang lugar na malayo sa amoy ng amag at dumi. Ang silid ay puno ng init, malambot na mga unan at amoy ng lavender. Matapos mapainom ng gamot ang bata at makatulog ang kambal, naiwan sina Vanya at Lance sa sala. Hayaan mo na ako, Vanya. Ako na ang gagamot nito, sabi ni Lance habang pilit na inaabot ang kanyang likod na ngayon ay namamaga at may bakas ng dugo. Hindi sumagot si Vanya. Kinuha niya ang first aid kit at lumapit sa lalaki. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng penthouse, dahan-dahang hinubad ni Lance ang kanyang polo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napakabigat, puno ng mga hindi masabing salita. Habang dahan-dahang idinidampi ni Vanya ang bulak na may gamot sa sugat ni Lance, hindi niya mapigilang mapansin ang bawat muscle sa likod ng lalaki na nag-iigting sa bawat hapdi. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang lumalapit sa isang mahabang pilat sa may gabi ni Lance. Ang pilat mula sa aksidente 7 taon na ang nakalilipas. Sa isang sandali ng kahinaan, hinayaan ni Vanya na dumulas ang kanyang mga daliri sa pilat na yon. Ang balat ni Lance ay mainit, kabaligtaran ng lamig na ipinapakita nito sa mundo. Bakit mo ginawa iyon? Mahinang tanong ni Vanya, ang kanyang tinig ay halos pabulong na lamang. Bakit mo hinayaang masaktan ka para sa amin? Humarap si Lance sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may katapatang ngayon lang nakita ni Vanya. Dahil 7 taon akong naging bulag, Vanya. Hindi ko nahahayaang may dumapo pang kahit anong sakit sa inyo. Hindi ako humihingi ng tawad dahil alam kong hindi sapat yon. Hayaan mo lang akong maging bakod nyo, kahit hanggang doon na lang. Ang titig ni Lance ay tila humahaplos sa kaluluwa ni Vanya, isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Ngunit bago pa man mauwi sa mas malalim na emosyon ng gabi, bumukas ang pinto ng silid ng mga bata. Lumabas si Leon, hawak ang kanyang laptop. Ang bata ay tumingin kay Lance, hindi na may purong galit, kundi may kasamang pag-usisa. Kung gusto mo talagang protektahan kami, sir, sabi ni Leon habang inihaharap ang screen ng laptop kay Lance. Alamin mo kung sino ang gumamit ng computer sa opisina mo
Nung gabing ipinadala ang text kay mama, nahanap ko ang digital footprint. Hindi ikaw ang may hawak ng phone mo noon. Ang bawat salita ng bata ay tila isang susi na nagbukas sa isang madilim na silid sa isipan ni Lance. Ang kanyang mukha ay nagigting at ang tanong na matagal na niyang iniiwasan ay muling nabuhay. Sino ang nagnanais na mawala ang kanyang mag-iina mula sa simula? Sa ilalim ng malambot na liwanag ng screen ng laptop ni Leon, ang katotohanan ay unti-unting humubog sa harap ni Lance. Ang bawat linya ng code, ang bawat digital footprint na nakuha ng bata ay tila mga saksi sa isang krimeng ginawa 7 taon na. Ang nakalilipas, nanlalamig ang mga daliri ni Lance habang nakikita ang petsa at oras. Ang sandaling nasa loob siya ng operating room, nakikipaglaban para sa kanyang buhay matapos ang malagim na aksidente. Ang text message ay ipinadala mula sa loob ng mansion niyo, sir. Ang boses ni Leon ay walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay tumatama sa konsensya ni Lance. At ang ginamit na IP address ay nakarehistro sa personal na gadget ni Clara. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Lance. Ang puot na itinanim niya kay Vanya sa loob ng 7 taon ay biglang naglaho at napalitan ng isang nakasusulasok na dumi sa kanyang kalooban. Niyakap niya ang sarili, ramdam ang matinding panginginig. Ang babaeng itinuring niyang asawa, ang babaeng pinagkatiwalaan ng pamilya Howe, ay ang mismong demonyo na pumatay sa kaligayahan ng kanyang mag-iina. Ang bawat sandali ng paghihirap ni Vanya sa Singapore, ang bawat kalyo sa kamay nito ay bunga ng isang masalimuot na kasinungalingan ni Clara. Dahan-dahang tumayo si Lance at lumakad patungo sa silid kung saan natutulog si Vanya at ang may sakit na si Liam. Nanatiling bukas ng bahagya ang pinto. Sa loob, nakita niya si Vanya na nakaupo sa sahig sa tabi ng kama ni Liam. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon, mahimbing na natutulog dahil sa sobrang pagod. Lumapit si Lance at dahan-dahang lumuhod sa tabi ni Vanya. Sa malapit na distansya, mas nakita niya ang mga marka ng hirap sa mukha ng babae. Kinuha niya ang kanang kamay ni Vanya, ang kamay na dati ay paborito niyang hawakan dahil sa lambot nito. Ngayon, ang mga daliri ni Vanya ay magaspang, may mga bakas ng sugat na tuyo na, at puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho sa ilalim ng matitinding kemikal. Isang matinding hapdi ang bumalot sa puso ni Lance. Inilapit niya ang mga daliri ni Vanya sa kanyang mga labi at isa-isang hinalikan ang bawat kalyo doon. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa palad ni Vanya, mainit at puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako, Vanya," bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. "Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang mag-isa sa dilim habang ako ay nananahan sa tabi ng taong sumira sa atin." Ang bawat halik ni Lance ay isang pangako. Isang pangako na ang bawat patak ng luha ni Vanya ay babayaran niya ng buong buhay niya. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pagsisisi, kailangan ng hustisya. Tumayo si Lance, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang naglalagablab na galit. Lumabas siya ng penthouse at mabilis na nagmaneho patungo sa mansyon ng mga Howe. Ang gabi ay madilim at tahimik, ngunit sa loob ng dibdib ni Lance ay may isang bagyong nagngangalit. Pagdating sa mansyon, hindi na siya kumatok. Malakas niyang itinulak ang pintuan ng kanilang silid ni Clara. Nakita niya si Clara na nakaupo sa harap ng salamin. Dahan-dahang sinusuklay ang kanyang buhok habang nakangiti. Tila walang anumang maling ginawa. "Lance, gabi na. Saan ka galing?" Ang malambing at mapanlinlang na boses ni Clara. Hindi sumagot si Lance. Inihagis niya ang mga dokumento at ang print-out ng digital footprint sa ibabaw ng dressing table. Ang tunog ng mga papel na lumanding sa ibabaw ng salamin ay tila isang babala ng paparating na paghusyusga. 7 taon, Clara. 7 taon mong pinanood ang pagdurusa ko at ang pagkawasak ni Vanya. Ang boses ni Lance ay kasing lamig ng kamatayan. Ngayong gabi, tapos na ang laro mo. Sa gulat at takot,
Naitabig ni Clara ang kanyang baso ng alak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa gitna ng katahimikan ay tila ang tunog ng pagguho ng lahat ng kanyang binuong kasinungalingan. Tumingin si Clara sa mga papel at sa unang pagkakataon, ang kanyang mapagmataas na mukha ay binalot ng tunay na sindak. Isang malupit na biro. Lance, akala mo ba ay maniniwala ako sa mga piraso ng papel na ito? Ang tinig ni Clara ay matining at puno ng pangungutya. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay mababakas ang isang mabilis na pagdaloy ng takot. Ang baso ng alak na nabitawan niya ay lumikha ng isang tuyot na tunog ng pagkabasag sa ibabaw ng makapal na alpombra. Ang kulay pulang likido ay dahan-dahang kumalat na tila sariwang dugo. Huwag mo na akong lokohin, Clara. Tapos na ang panahon ng iyong mga palabas. Ang boses ni Lance ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan. Bawat salita ay tila isang hatol na walang pagkakataon para sa apela. Ang digital footprint ay hindi nagsisinungaling. Ipinadala mo ang text na yon gamit ang aking numero habang ako ay walang malay. Pinilit mong patayin ang aking mga anak sa sinapupunan pa lamang ni Vanya. Biglang nagbago ang anyo ni Clara. Ang kanyang maamong muka ay napalitan ng isang mapanganib na ngiti. At ano naman kung ginawa ko yon? Ginawa ko yon para sa atin, Lance. Para sa pamilya Howe. Isang hamak na katulong lamang ang babaeng yon. Hindi siya karapat-dapat na magdala ng iyong mga anak. Ako ang asawa mo. Ako ang nararapat para sa posisyong ito. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang lason na lalong nagpaalab sa galit ni Lance. Hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang braso ni Clara. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa suot nitong mamahaling sutla. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ni Vanya gamit ang iyong maruming bibig. Ang bulyaw ni Lance, ang kanyang hininga, ay mainit sa mukha ni Clara. Simula sa sandaling ito, wala ka ng kinalaman sa pamilyang ito. Pinatatawag ko na ang aking mga abogado para sa isang agarang annulment. Ang lahat ng iyong mga credit cards ay kanselado na at ang lahat ng iyong mga kagamitan ay ipapahakot ko na sa kalsada. Hindi mo pwedeng gawin ito. Isipin mo ang merger ng ating mga kumpanya. Isipin mo ang reputasyon ni Lola. Ang sigaw ni Clara habang pilit na kumakawala sa hawak ni Lance. Ang ingay ng kanilang pagtatalo ay umabot sa pandinig ni Lola Howe, ang matanda at makapangyarihang pinuno ng pamilya. Pumasok ang matanda sa silid, bit-bit ang kanyang tungkod na gawa sa ginto. Ang bawat tuktok nito sa sahig ay tila isang paalala ng tradisyon at disiplina. Anong kaguluhan ito, Lance? Bakit mo pinakikitunguhan ng ganyan ang iyong asawa? Ang malamig na tanong ng matanda. Lola, ang asawang ito na ipinilit niyo sa akin ay isang kriminal. Sagot ni Lance nang hindi binibitawan si Clara. Inilahad niya ang mga dokumento sa kanyang lola. Siya ang dahilan kung bakit nagdusa ang aking mga anak. Siya ang dahilan kung bakit 7 taon nating itinuring na basura ang sarili nating dugo. Nang mabasa ng matanda ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ngunit sa halip na magalit kay Clara, tumingin siya kay Lance nang may pag-aalala sa imahe ng pamilya. Lance, maaari nating ayusin ito ng tahimik. Huwag nating hayaang lumabas ang iskandalong ito. Isipin mo ang stock price ng kumpanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lance. Ang kumpanya, ang pera, Lola, ang dugo ni Vanya at ng mga bata ay nasa mga kamay niyo rin. Dahil sa pagpilit sa kasalang ito, kung kailangang bumagsak ang Howe Corporation para lamang makamit ang hustisya, hahayaan ko itong mangyari. Sa isang marahas na galaw, kinaladkad ni Lance si Clara patungo sa malaking pinto ng mansion. Walang nagawa ang mga kasambahay at bodyguard kundi ang tumabi. Ang bawat hakbang ni Lance ay puno ng determinasyon habang si Clara ay nagpupumiglas at sumisigaw ng mga sumpa. Lumabas ka! Ang huling utos ni Lance habang itinutulak si Clara sa labas ng gate.
Ang tunog ng malaking bakal na pinto na isinara ng may matinding lakas ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Naiwan si Clara sa labas, nakaluhod sa malamig na semento. Ang kanyang mamahaling damit ay nadumihan ng putik mula sa kalsada. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan, at wala nang sino mang nagnanais na tumulong sa kanya. Ang kanyang mga sigaw ay tila nilamon ng kadiliman ng gabi. Bumalik si Lance sa penthouse ng madaling araw na. Pagpasok niya, nakita niya si Vanya na gising na at naghahanda ng almusal. Ang amoy ng sinangag at kape ay tila isang yakap na nagpapatahimik sa kanyang naguguluhang diwa. Lumapit si Lance kay Vanya at mula sa likod ay dahan-dahan itong niyakap. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ni Vanya. Ramdam ang panginginig ng kanyang sariling katawan. Wala na siya, Vanya. Wala na ang taong nanakit sa inyo. Bulong ni Lance. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaang ngayon lang niya naramdaman. Ngunit si Vanya ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay na may hawak na sandok ay sandaling napatigil. Sa kabila ng balita ng pagpapatalsik kay Clara, may isang mabigat na tanong pa rin sa kanyang puso. Ang pag-alis ba ng kaaway ay sapat na upang mabura ang 7 taon ng pighati? Sa gitna ng katahimikan ng kusina, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Lance sa kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero na nagmula sa loob ng kulungan kung saan nakapiit ang isa sa mga tauhan ni Clara noon. Ang katahimikan ng hapon sa harap ng paaralan ni Leon at Liam ay biglang napunit ng isang balitang tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Vanya. Habang nakatitig siya sa bakanting waiting area kung saan dapat ay naghihintay ang kanyang mga anak, ang tanging nakita niya ay ang isang pirasong asul na panyo na dahan-dahang tinatangay ng hangin sa sahig. Ma'am, wala po sina Leon at Liam. May sumundo na raw po sa kanila. Akala namin ay pinayagan nyo. Ang boses ng guro ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig, malayo at hindi maintindihan. Nanginig ang mga daliri ni Vanya habang dinidiyal ang numero ni Lance. Sa kabilang linya, si Lance ay nasa gitna ng isang mahalagang board meeting. Ngunit nang makita ang pangalan ni Vanya, mabilis niyang itinigil ang lahat. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mamahaling pluma sa mesa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid bago siya mabilis na lumabas ng walang paalam sa mga kasosyo. Lance, ang mga bata. Wala sila. Kinuha sila. Ang boses ni Vanya ay punong-puno ng pighati, isang pagsusumamo na nagpabagsak sa lahat ng tatag ni Lance. Sa isang luma at abandonadong bodega sa labas ng lungsod, ang amoy ng kalawang at luma na kahoy ay bumabalot sa paligid. Nakatali ang mga kamay ni Leon at Liam sa magkahiwalay na silya. Si Liam ay umiiyak ng tahimik. Ang kanyang maliliit na balikat ay nayayanig sa takot. Ngunit si Leon, sa kabila ng kanyang sariling pangamba, ay nanatiling matatag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na relo sa kanyang bisig, isang lumang kagamitan na kinalikot niya gabi-gabi. Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri na nakatago sa likod, pinindot niya ang isang maliit na buton upang magpadala ng huling signal ng kanilang lokasyon. Biglang bumukas ang pintong bakal na lumikha ng isang nakakangilong tunog ng pagkiskis ng metal. Pumasok si Clara, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng kabaliwan na wala ng lunas. Tingnan niyo ang mga munting anghel ng kumpanya How. Ang boses ni Clara ay parang kalawang na kumakaskas sa pandinig. Dahil sa inyo, nawala ang lahat sa akin. Ngayong hapon, sisiguraduhin kong mararamdaman ng nanay niyo ang mawalan ng lahat. Tumunog ang cellphone ni Vanya. Isang video call mula kay Clara. Nang makita ni Vanya ang kanyang mga anak na nakatali at ang mukha ni Clara na tila demonyo, halos mawalan siya ng malay. Pumunta ka rito ng mag-isa, Vanya. Isang maling galaw, isang pulis na makita ko, hinding-hindi mo na sila makikitang humihinga. Ang banta ni Clara
bago pinatayan ng tawag ang babae. Dahil sa takot para sa buhay ng kanyang mga anak, tumakas si Vanya mula sa pangangalaga ng mga tauhan ni Lance. Sumakay siya sa isang lumang taxi, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagmamadali sa bawat segundong lumilipas. Pagdating niya sa bodega, ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay tila isang panalangin. Sa loob, hinarap ni Vanya si Clara. Ang kaisa-isang ilaw mula sa kisame ay nagbibigay ng mahabang anino sa kanilang dalawa. Narito na ako, Clara. Kunin mo na ako. Saktan mo na ako. Huwag mo lang silang sasabitan ng kahit isang daliri. Ang pagsusumamo ni Vanya habang dahan-dahang lumuluhod sa malamig at maduming semento. Ang kanyang dangal ay muling itinaya sa harap ng kaaway para sa kaligtasan ng mga anak. Tumawa si Clara, isang tunog na walang bahid ng saya. Masyadong madali iyon, Vanya. Gusto kong makita ni Lance kung paano ka dahan-dahang mawawasak bago kanya tuluyang mawala. Sa labas, ang tunog ng mabilis na pagharurot ng sasakyan ay narinig ni Leon. Alam ng bata ang tunog na yon, ang tunog ng makina ng sasakyan ng kanyang ama. Sa gitna ng takot, lumapit si Leon sa kanyang kapatid at bumulong ng napakahina. Huwag kang matakot, Liam. Malapit na si Papa. Naririnig ko na siya. Eksaktong bumukas ang pinto sa isang marahas na paraan. Ang sikat ng araw mula sa labas ay bumalot sa anyo ni Lance na tila isang kalasag. Ngunit bago pa man makahakbang si Lance, isang mabilis na galaw ang ginawa ni Clara. Kinuha ni Clara ang isang kutsilyo mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa leeg ni Liam. Ang kinang ng talim sa ilalim ng bombilya ay nagpadala ng isang matinding kilabot sa buong katawan ni Vanya. Isang hakbang pa, Lance, at sisiguraduhin kong dumanak ang dugo rito. Ang sigaw ni Clara, ang kanyang kamay ay nanginginig sa desperasyon. Napatigil si Lance, ang kanyang hininga ay gipit, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa talim, na tila anumang oras ay kikitil sa buhay ng kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay naging napakabigat. Tanging ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ng bawat isa ang nangingibabaw. Ang bawat segundo sa loob ng abandonadong bodega ay tila naging isang oras ng paghihirap. Ang tanging naririnig ay ang mabilis at gipit na paghinga ni Clara, na hinaluan ng mahinang hikbi ni Liam na hindi na kayang pigilan ng takot. Ang talim ng kutsilyo ay dahan-dahang gumuguhit ng isang mapulang marka sa maputing leeg ng bata. Isang hakbang pa, Lance. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong hindi mo na maririnig ang boses ng anak mo. Ang sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig ng isang taong nawala na sa katinuan. Nanatiling nakatayo si Lance. Ang kanyang mga kamay ay nakataas. Ang bawat masel sa kanyang katawan ay naninigas sa matinding pagpipigil. Tumingin siya kay Vanya na nakaluhod sa semento. Ang mga mata nito ay puno ng pagsusumamo na tila ang buong mundo nito ay nakasalalay sa susunod na mangyayari. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman, kapangyarihan at pangalan ni Lance ay naging walang silbi. Ang tanging mahalaga ay ang mailigtas ang kanyang pamilya, kahit ang kapalit ay ang sarili niyang buhay. Sa isang iglap, ang kabaliwan ni Clara ay tuluyang sumabog. Sa gitna ng kanyang galit, iniangat niya ang kutsilyo upang itarak ito sa dibdib ni Liam. Huwag! Ang huling sigaw ni Vanya bago binalot ng dilim ang kanyang paningin. Ngunit bago pa man madapo ang talim sa bata, isang mabilis na anino ang humarang. Hindi nag-atubili si Lance. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan bilang kalasag. Itinulak niya si Liam palayo at sinalo ang hagupit ng kutsilyo. Ang tunog ng talim na bumaon sa laman ay narinig sa buong bodega. Isang tuyot at nakapanlulumong tunog na sinundan ng isang impit na daing mula kay Lance. Bumaon ang kutsilyo sa balikat ni Lance. Ang init ng dugo na dahan-dahang kumalat sa kanyang puting polo ay tila isang mapulang tinta
na sumusulat ng katapusan ng kanyang mga pagkakamali. Sa kabila ng matinding sakit na tila gumuguhit sa kanyang buong pagkatao, hindi binitiwan ni Lance si Clara. Hinablot niya ang mga kamay nito hanggang sa mabitawan ng babae ang sandata. Eksaktong bumukas ang mga pinto ng bodega at pumasok ang mga pulis. Ang nakasisilaw na ilaw ng kanilang mga sulo at ang tunog ng kanilang mga bota sa semento ay hudyat ng pagtatapos ng bangungot. Mabilis na konse ng mga awtoridad, si Clara, na tila isang hayop na naipit ay patuloy pa rin sa paghalinghing at pagmumura habang kinakaladkad palabas. "Papa! Papa!" Ang owa ng boses ni Leon habang mabilis na kinakalaga ng sarili at tumatakbo patungo sa kanyang ama. Napaluhod si Lance sa sahig. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Ngunit nang maramdaman niya ang maliliit na bisig ni Leon at Liam na yumayakap sa kanya, isang mapait, ngunit matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bawat patak ng dugo na nawawala sa kanya ay tila kabayaran sa 7 taong pangungulila ng mga bata. "Ligtas na kayo. Patawad. Mga anak ko, patawad." Ang boses ni Lance ay halos pabulong na lamang, punong-puno ng pagod at pagsisisi. Lumapit si Vanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang sugatang balikat ni Lance. Ang bawat hibla ng kanyang pag-aalinlangan ay tila napigtas nang makita ang lalaking handang mamatay para sa kanilang mga anak. Sa loob ng ambulansya, habang mabilis silang binabaybay ang daan patungo sa ospital, ang tunog ng sirena ay tila isang himig ng pag-asa. Hinawakan ni Vanya ang kamay ni Lance, mahigpit at hindi bumibitiw. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang pangako na hindi na ito muling aalis. Tumingin si Vanya sa maputlang mukha ni Lance at sa gitna ng kanyang mga luha, ang 7 taon ng puot ay unti-unting natunaw. "Huwag mo kaming iwan, Lance. Huwag kang susuko," bulong ni Vanya. Ang kanyang boses ay basag sa gitna ng hikbi. "Pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita. Kaya mangako kang lalaban ka." Ang mga mata ni Lance ay dahan-dahang bumukas, nakatuon kay Vanya. Isang maliit na kislap ng liwanag ang nakita sa kanyang mga mata bago ito muling pumikit. Ang katahimikan sa loob ng ambulansya ay binalot ng isang mabigat ngunit payapang damdamin. Ang sugat na 7 taong itinago ay bukas na, ngunit sa unang pagkakataon, nagsimula na itong dumaan sa tunay na paghilom. Sa labas ng ospital, ang pulang ilaw ng emergency room ay tila isang babala. Habang hinihintay ni Vanya at ng kambal ang balita mula sa loob, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Sapat na ba ang sakripisyong ito upang mabura ang lahat ng pait ng nakaraan at simulan ng isang bagong bukas? Sa gitna ng mahabang pasilyo ng ospital, tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang bawat mabigat na tibok ng puso ni Vanya ang nangingibabaw. Nakatitig siya sa pintuan ng operasyon, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit na mayroon pa ring bahid ng tuyong dugo. Ang dugo ni Lance na ibinuwis para sa kanilang anak. Nang sa wakas ay mamatay ang pulang ilaw sa itaas ng pinto, tila tumigil din ang paghinga ni Vanya. Lumabas ang doktor, dahan-dahang tinatanggal ang kanyang maskara. Ang bawat hakbang nito patungo sa kanya ay tila tumatagal ng habang buhay. "Ligtas na siya, Mrs. Howe. Mapalad siya dahil hindi tinamaan ang mahahalagang ugat. Kailangan na lang niya ng mahabang pahinga para tuluyang gumaling ang kanyang sugat." Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na buhos ng ulan na nagpalamig sa nagbabagang apoy sa dibdib ni Vanya. Napasandal siya sa malamig na dingding o unti-unting napaupo sa sahig habang ang mga luha ng pasasalamat ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mga pisngi. Ang bigat na 7 taon niyang pasan ay tila biglang gumaan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang tunog ng isang tungkod na tumatama sa sahig. Isang marangal at mabagal na ritmo. Si Lola Howe iyon.
Ang matandang babae na dati ay tinitingnan siya ng may panghahamak ay ngayon ay naglalakad ng may panginginig. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng kapangyarihan. Tanging ang pagsisisi ng isang lola ang naroon. Napatahimik si Vanya nang biglang hawakan ng matanda ang kanyang mga kamay. Malamig at bahagyang nanginginig ang mga palad ni Lola Hao. Sa gitna ng maraming taong naroon sa pasilyo, dahan-dahang yumuko ang matanda. Isang pagpapakumbabang hindi kailanman inasahan ni Vanya mula sa kilalang matatag na pinuno ng pamilya Hao. "Patawarin mo ako, Vanya," mahinang wika niya. "Nadala ako ng pangalan at yaman. At muntik kong mapahamak ang sarili kong apo dahil sa katigasan ng ulo ko." Bahagya siyang napahinto bago nagpatuloy. Mas malinaw ang pagsisisi sa kanyang tinig. "Malaki ang utang na loob ko sa iyo para kay Lance at sa mga bata." Ang bawat hikbi ng matanda ay tila isang gamot sa mga sugat ng nakaraan. Niyakap ni Vanya ang matanda, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pag-unawa na ang lahat ay biktima ng sariling pagkakamali. Nang ilipat si Lance sa isang pribadong silid, doon lamang tuluyang nakahinga ng maluwag si Vanya. Ang silid ay binalot ng katahimikan ng madaling araw. Nakita niya si Lance na nakahiga, maputla, ngunit payapa ang mukha. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi nito, pinagmamasdan ang bawat guhit sa mukha ng lalaking minahal niya, kinamuhian, at ngayon ay muling binibigyan ng puwang sa kanyang puso. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Lance. Ang kanyang unang nakita ay ang mukha ni Vanya na pinaliliwanag ng unang sinag ng araw mula sa bintana. Isang mahina at hirap na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Vanya, akala ko ay nananaginip lang ako." Ang boses ni Lance ay halos pabulong na lamang. Tuyot ang lalamunan, ngunit puno ng pagmamahal. "Huwag kang magsalita muna. Lance, narito lang ako. Hindi kami aalis," sagot ni Vanya habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng lalaki. Pumasok sina Leon at Liam sa silid, bitbit ang isang baso ng tubig at mga paboritong prutas ni Lance. Ang dating matigas na anyo ni Leon ay naglaho na. Lumapit ang bata sa kanyang ama at sa halip na tumalikod, kinuha nito ang isang basang bimpo at maingat na pinunasan ang noo ni Lance. Ang bawat haplos ni Leon ay tila isang tahimik na pagtanggap na ang lalaking nasa harap niya ay hindi na isang estranghero, kundi ang kanyang papa. "Salamat, anak," hikbi ni Lance. Ang kanyang mga mata ay nangingilid, ang luha habang tinititigan ng kanyang pamilya na sa wakas ay buo na sa kanyang tabi. Ang hapon ay lumipas ng may kapayapaan na hindi nila naramdaman sa loob ng 7 taon. Habang mahimbing na natutulog ang kambal sa sofa, naiwan ng dalawa na magkahawak ang kamay. Tila ang bawat pintig ng kanilang mga puso ay nagkakaintindihan na nang walang kailangang sabihing mga salita. Ngunit bago pa man tuluyang magpahinga, si Lance may kinuha siya mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang maliit na bagay na nakatago sa loob ng isang kupas na velvet box. "Vanya, may isang bagay akong gustong ibigay sa iyo bago tayo magsimula muli." Bulong ni Lance, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa box na dahan-dahan niyang binuksan. Ang kinang ng bagay na nasa loob ay tila sumasalamin sa lahat ng mga luhang pumatak sa kanilang nakaraan. Isang katanungan ang nabuo sa isipan ni Vanya. Ano ang espesyal na regalong ito na tila magbabago muli sa takbo ng kanilang buhay? Sa loob ng 4 na sulok ng isang malamig at madilim na selda, ang tanging naririnig ni Clara ay ang ritmo ng pagpatak ng tubig mula sa kalawanging tubo sa kisame. Ang bawat patak ay tila isang segundong nagpapaalala sa kanya ng lahat ng karangyaang tinalikuran niya para sa isang baliw na paghihiganti. Wala na ang malalambot na seda, wala na ang amoy ng mamahaling pabango. Ang tanging kasama niya ay ang amoy ng luma at basang semento. Nakaupo siya sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan
habang paulit-ulit na binubulong ang pangalan ni Lance. Ngunit sa labas ng rehas, wala ni isa sa kanyang pamilya o tinuring na kaibigan ang dumating upang dalawin siya. Ang kanyang ama ay tinalikuran siya upang iligtas ang sariling kumpanya. At ang pamilya Howe ay tuluyan ng binura ang kanyang pangalan sa kanilang kasaysayan. Ito ang huling hatol ng tadhana, ang mabuhay sa gitna ng katahimikan at limot, kung saan ang sarili niyang mga alaala ang magsisilbing pinakamabigat na parusa. Samantala, sa isang lumang subdivision, ang ingay ng mga gamit na inilalabas mula sa isang malaking bahay ay naging tontonan ng mga kapitbahay. Si Tita Flor ay nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga buhok ay gulo-gulo, habang pilit na hinahawakan ang isang antigong platera na kinuha ng mga sheriff. "Huwag! Akin iyan. Pinaghirapan ko yan." Ang huling pagsusumamo ni Flor, ngunit ang mga dokumentong hawak ng mga awtoridad ay hindi nagsisinungaling. Lahat ng perang ninakaw niya mula sa mga padala ni Vanya, lahat ng yaman na itinayo niya sa ibabaw ng luha ng kanyang pamangkin ay binawi sa isang iglap. Wala siyang magawa, kundi ang panoorin ang pagguho ng kanyang pangarap. Sa huli, ang tanging natira sa kanya ay ang susi ng lumang bodega sa likod bahay, ang mismong bodegang pinagkulungan niya, kina Vanya. Doon siya napilitang bumalik, sa gitna ng amag at dumi, upang maranasan ang hirap na ipinalasap niya sa sarili niyang kadugo. Ang gulong ng palad ay tuluyan ng umikot at siya ay naiwang nasa ilalim. Lumipas ang ilang buwan at ang gabi ng anibersaryo ng Howe Corporation ay dumating. Ang engrandeng ballroom ay puno ng kislap ng mga kristal na chandelier at ang tunog ng marahang musika ng mga biyulin. Lahat ng matataas na tao sa lipunan ay naroon, naghihintay sa pagdating ng CEO na muntik nang mawala sa kanila. Bumukas ang malaking pinto. Lumabas si Lance Howe, nakasuot ng isang itim na tuxedo na lalong nagpadagdag sa kanyang awtoridad. Ngunit ang lahat ng mata ay natuon sa babaeng nasa kanyang tabi. Si Vanya ay hindi na ang tagapaglinis na may yuyong balikat. Nakasuot siya ng isang marangal na puting gown na gawa sa pinong tela. Ang kanyang buhok ay maayos, na nakapusod na nagpapakita ng kanyang maaliwalas na mukha. Sa kanyang paglalakad, hindi mababakas ang anumang bakas ng takot. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang karpet ay puno ng dangal at tiwala sa sarili. Bagaman ang kanyang mga kamay ay meron pa ring mga scars, mga peklat ng 7 taong pakikipagsapalaran, hindi niya ito itinatago. Para sa kanya, ang mga peklat na yon ay medalya ng isang ina na nagtagumpay. Umakyat si Lance sa entablado. Hawak ang kamay ni Vanya. Ang katahimikan ay binalot ang buong bulwagan nang itapat niya ang mikropono sa kanyang mga labi. Sa loob ng maraming taon, naging bulag ako sa tunay na kayamanan. Ang boses ni Lance ay malalim at matatag. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ngayong gabi, nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na nagmamay-ari ng aking puso at ng kalahati ng Howe Corporation, si Vanya Tuason Howe, ang aking asawa at ang ina ng aking mga anak. Ang palakpakan ay tila isang malakas na alon na dumaragsa, ngunit para kay Vanya, ang tanging mahalaga ay ang pagpisil ni Lance sa kanyang palad. Tumingin siya sa kanyang mga anak na sina Leon at Liam na nakasuot din ng maliliit na tuxedo sa harapang mesa. Ang mga bata ay nakangiti, ang kanilang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang nakatingin sa kanilang mga magulang. Matapos ang seremonya, sa ilalim ng maliwanag na buwan sa balkonahe ng gusali, dinala ni Lance si Vanya palayo sa ingay ng selebrasyon. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak sa paligid. "Vanya, may isang pangako pa akong kailangang tuparin," bulong ni Lance habang kinititigan ang mga mata ng babae. Kinuha niya ang isang panyo at dahan-dahang itinali ito sa mga mata ni Vanya. Ang bawat haplos ni Lance ay puno ng lambing.
Inakay niya ang babae patungo sa isang sasakyang naghihintay sa baba. Saan tayo pupunta, Lance? Tanong ni Vanya. Ang kanyang boses ay may halong kaba at pananabik. Sa lugar kung saan ang lahat ng sakit ay tuluyan ng maglalaho at ang tanging matitira ay ang ating bagong simula. Ang sagot ni Lance habang dahan-dahang pinapaandar ang sasakyan patungo sa isang direksyon na hindi inaasahan ni Vanya. Dahan-dahang kinalas ni Lance ang buhol ng panyo sa mga mata ni Vanya. Ang marahang ihip ng hangin na may amoy ng alat ng dagat at bango ng mga ligaw na bulaklak ay agad na humaplos sa mukha ng babae. Nang dahan-dahang dumilat si Vanya, ang bumungad sa kanya ay hindi isang marangyang gusali, kundi ang pampang ng isang tahimik na dalampasigan sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng dapit hapon. Ang buhangin ay kasing puti ng perlas at ang mga alon ay tila bumubulong ng mga salitang tanging ang kanilang mga puso lamang ang nakakaunawa. Sa gitna ng pampang, may isang simpleng arko na gawa sa mga puting tela at napapaligiran ng libu-libong wild daisies, ang mga bulaklak na naging saksi sa kanilang unang pag-ibig at sa kanilang muling pagtatagpo. Lance, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Vanya ay halos mawala sa gitna ng matinding emosyon. Dito tayo nagsimula, Vanya. At dito ko gustong itama ang lahat. Ang sagot ni Lance habang kinititigan ang mga mata ng babae. 7 taon tayong ninakawan ng tadhana. Pero simula ngayon, bawat segundo ng buhay ko ay itatalaga ko sa inyo. Mula sa likuran ng mga puno ng niyog, lumabas sina Leon at Liam. Ang dalawang bata ay nakasuot ng malinis na puting barong. Ang kanilang mga muka ay nagniningning sa katuwaan. Hawak ni Leon ang isang maliit na unan kung saan nakapatong ang 2 gintong singsing, habang si Liam naman ay may hawak na basket ng mga petals. Mama, ikakasal na po kayo ni Papa para hindi na tayo magkakalayo kailanman? Ang inosenteng tanong ni Liam habang lumalapit sa kanyang ina. Naiyak si Vanya habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang mga anak. Ang pangarap na itinago niya sa pinakamadilim na sulok ng kanyang puso noong siya ay nasa Singapore pa ay heto na sa harap niya. Buhay, totoo, at humihinga. Ang seremonya ay payapa at puno ng mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Walang maraming bisita, tanging ang dagat, ang kalangitan, at ang kanilang pamilya ang nakasaksi. Vanya, sa harap ng ating mga anak at ng may likha, isinusumpa ko. Ang boses ni Lance ay matatag, ngunit nanginginig sa lalim ng damdamin. Hindi ko mabubura ang 7 taon mong paghihirap, pero gagamitin ko ang bawat bukas para siguraduhin na wala ka ng ibang mararamdaman kundi ang pagmamahal at kaligtasan. Ikaw ang aking tahanan, ang aking lakas, at ang aking tanging buhay. Lance, tugon ni Vanya. Ang kanyang boses ay naging himig ng kapatawaran at bagong pag-asa. Tinanggap ko ang lahat ng sakit para sa ating mga anak, pero tinatanggap kita ngayon dahil sa pag-ibig. Wala nang nakaraan. Tanging nang nanggangi ang ngayon at ang ating hinaharap. Nang maglapat ang kanilang mga labi sa isang matamis at mahabang nuno, tila nagsaya ang buong kalikasan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang masiglang palakpakan. Nang sumapit ang gabi, ang paligid ay binalot ng liwanag ng mga bituin at ang init ng mga sulo sa paligid ng kanilang maliit na cabin sa tabing dagat. Matapos makatulog ang kambal dahil sa pagod sa paglalaro, naiwan sina Lance at Vanya sa balkonahe, nakatanaw sa malawak na karagatan. Dahan-dahang lumapit si Lance sa likuran ni Vanya at binalot ang babae sa kanyang mga braso. Isinandal ni Vanya ang kanyang ulo sa dibdib ni Lance. Dinadama ang bawat pintig ng puso ng lalaki na ngayon ay pag-aari na niya ng buong buo. Ang init ng hininga ni Lance sa kanyang leeg ay nagpadala ng isang kuryente ng kilig at katiwasayan. Mahal kita, Vanya. Higit pa sa anumang yaman na mayroon ako, bulong ni Lance habang dahan-dahang hinaharap ang babae sa kanya. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan,
Ang bawat haplos ni Lance sa mukha ni Vanya ay puno ng paggalang at pagnanasa. Dahan-dahan silang pumasok sa loob kung saan ang tanging maririnig ay ang ritmo ng kanilang paghinga at ang tahimik na kumpas ng gabi. Ang bawat halik ay tila isang paghilom, ang bawat yakap ay isang pangako na ang dilim ay tapos na. Sa gitna ng katahimikan ng kanilang unang gabi bilang mag-asawa, ang kanilang mga kaluluwa ay muling nag-isa sa isang sayaw ng pag-ibig na walang hangganan. Ang umaga ay dumating ng may bagong liwanag. Nakita ni Lance at Vanya ang kanilang mga anak na nagtatakbuhan sa buhanginan. Ang tawanan ng mga bata ay tila musikang nagpapasigla sa buong mundo. Hawak kamay silang naglakad patungo sa pampang, bitbit ang lahat ng aral ng nakaraan at ang tamis ng kasalukuyan. Ang bagyo ay lumipas na. Ang mga sugat ay naging mga peklat na lamang na nagpapaalala sa kanilang katatagan. Sa wakas, ang pamilya Howe ay hindi na lamang isang pangalan ng kapangyarihan, kundi isang simbolo ng pag-ibig na marunong magpatawad, maghintay, at muling bumuo ng isang wasak na pangarap. Nakalipas ang 3 taon mula nang maganap ang kasal sa dalampasigan, ngunit ang bawat sandali sa buhay ni Vanya ay tila nananatiling isang magandang panaginip na ayaw niyang matapo. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan, isang bahay na hindi kasing taas ng mga gusali ng Howe Corporation, ngunit punong-puno ng init, liwanag, at pagmamahalan. Hinaplos ni Vanya ang isang lumang piraso ng tela na naka-frame sa kanyang dingding. Iyon ang maliit na sapatos na asul na ginanchilyo niya 7 taon na ang nakalilipas sa Singapore. Dati, ang sapatos na ito ay simbolo ng kanyang pighati, ngunit ngayon, ito ay paalala ng kanyang katatagan. Tumingin siya sa salamin at hinawakan ang kanyang mga kamay. Bagaman meron pa ring mga peklat at bahid ng hirap, hindi na niya ito ikinahiya. Ang mga kamay na ito ang nagtaguyod sa 2 hari ng kanyang buhay at ang mga kamay na ito ang muling humawak sa pag-asa nang akala niya ay wala na ito. Napalingon siya nang marinig ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga bata sa hardin. Sina Leon at Liam, na ngayon ay mas matatangkad at mas masigla, ay abala sa paglalaro ng soccer. Kasama nila si Lance na hindi na ang malamig at nakatatakot na CEO. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong. Si Lance ay nakaluhod sa damuhan, nakikipag-agawan ng bola sa kanyang mga anak, at ang kanyang malakas na tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Papa, hindi mo kami matatalo. Mas mabilis si Leon kaysa sayo. Ang sigaw ni Liam habang tumatalon sa tuwa. Aba, tingnan natin. Ang hamon ni Lance habang buong giliw na kinikiliti ang bunsong anak. Pinanood ni Vanya ang eksenang ito nang may malalim na kapanatagan. Sa loob-loob niya, sinagot niya ang 3 katanungan na matagal ding naghari sa kanyang isipan. Una, ang pagpapatawad. Natutunan ni Vanya na ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagbura sa mapait na alaala, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng nakaraan. Pinatawad niya si Lance hindi dahil kinalimutan niya ang sakit, kundi dahil mas mahalaga sa kanya ang kasalukuyan at ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Pinatawad din niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga sandaling inakala niyang hindi siya sapat. Pangalawa, ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng tahanan kung saan ang bawat miyembro ay nakakaramdam ng kaligtasan. Sa mga bisig ni Lance, nahanap ni Vanya ang katahimikang hindi na ibigay sa kanya ng Singapore o ng anumang yaman. Nahanap niya ang kapayapaan sa katotohanang mahal siya, pinahahalagahan siya, at higit sa lahat, nirerespeto siya bilang isang babae at bilang isang ina. At ang huli, ang mahalagang aral na iiwan niya sa kanyang mga anak. Ang pag-ibig ay hindi parang isang fairy tale na laging madali ang simula. Ang tunay na pag-ibig ay parang isang bahay na kailangang dumaan sa bagyo upang malaman kung gaano katibay ang pundasyon nito.
Ito ay nangangailangan ng pasensya, katotohanan, at tapang na aminin ang pagkakamali. Ang bawat sugat ay maaaring maging peklat, ngunit ang peklat na yon ang nagpapatunay na ikaw ay lumaban at nagwagi. Naramdaman ni Vanya ang isang mainit na yakap mula sa likuran. Si Lance iyon, amoy araw at pawis, ngunit puno ng lambing. Ipinatong ni Lance ang kanyang mga kamay sa puso ni Vanya, kung saan muling may nabubuong isang bagong buhay, ang kanilang ikatlong anak, ang simbolo ng kanilang bagong simula na walang bahid ng puot. Ano ang iniisip mo? Mahal ko. Bulong ni Lance sa kanyang tainga. Ang boses ay puno ng kagalakan. Iniisip ko lang kung gaano tayo kapalad. Sagot ni Vanya habang sumasandal sa dibdib ng asawa. Salamat, Lance. Salamat sa hindi pagsuko sa amin. Ako ang dapat magpasalamat, Vanya. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging tunay na tao. Tugon ni Lance habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ng asawa. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglalayab ang langit sa kulay ng ginto at rosas. Ang pamilya Howe ay nanatiling magkayakap, nakatanaw sa abot-tanaw. Ang kanilang kwento ay hindi natatapos sa isang masayang kasal lamang. Ito ay nagpapatuloy sa bawat araw na pinipili nilang magmahalan sa kabila ng lahat. Sa wakas, ang bawat luha ay napalitan ng tawa at ang bawat pighati ay naging isang himig ng tagumpay. Ang buong daigdig ay tila humihinto upang saksihan ang isang pamilyang binuo ng sakit, pinatibay ng katotohanan, at pinagtibay ng walang hanggang pag-ibig. Wala nang takot, wala nang pagtatago. Ang tanging matitira ay ang tunog ng pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mawawala.